Okay po, hello po mga brothers and sisters. So, naisipan po natin ngayon mag-vlog dahil matagal-tagal po ulit tayo bago makapag-vlog dahil galing tayo sa sakit. So, siguro halata nyo naman sa boses ko ngayon, medyo malat pa. So, kahit pa paano, okay na, kaya vlog ulit tayo. So ngayon, babalitaan ko lang kayo. So, nandito ako ngayon sa Pilgrim Church na pinapagawa ng ating Lola Owing dahil ang ating mga kabataan ay naghahanda ng... So kami ngayon ay nandito, kasama ko ang youth coordinator na may hawak kayo ng camera at ang aming mga kabataan na nasa likuran, so pakita mo sila. Ayan. Ayan. So sila ngayon ay kasalukuyang nagpa-practice para sa darating na National Youth Day bukas actually, December 15 ng gabi at December 16 ng madaling araw. So, nandito kami ngayon, sila ay naghahanda nang sa ganun ay maging makulay at masaya ang pagdiriwang ng National Youth Day. Pero bukod doon, nabanggit ko kanina na naghahanda nga tayo ngayon ng para sa simbang gabi. Dahil nga simula bukas, December 15, ay December 15 ng gabi ay magsisimula na ang simbang gabi at sa madaling araw naman ay December 16. So, kung inyong makikita, kanina, trivia tayo. So, kanina, madaling araw, ay di pala madaling araw, maaga tayong pumunta sa simbahan. Kasi nga, may mga nagsimba na tayo, tapos may tinulungan akong isang ministry. Sila ay nag-installation para sa kanilang bagong ministry. So, sila ay ang steward ministry. Kaya napakaaga natin kanina. Then after nun, kami ni Father Ega, tsaka kasama yung ilang mga kalalakihan, mga sakristan, mga kabataan, ay nagtulong-tulong para magbuhat ng mga upuan, mag-ayos ng mga sound system, speaker, para ayusin yung para sa pagdiriwang bukas sa simbang gabi. So kung inyo makikita, ayan, pakita mo, yung mga upuan na yan yung aming mga prepare kanina. Actually, kulang yan. Etong side na yan, yung side na yan, hanggang etong kabila, siguro almost nasa, nasa 200 plus na upuan, 250 something. Tapos, tara, punta tayo dito. Tapos, ang plano namin nila Father ay hindi lang dito ang pupunuin. Ang plano namin nila Father Ega ay, actually hindi lang Father Ega, Father Raf, so kanina nag-uusap-usap kami. Ang plano namin, hindi lang dito, pati doon ay mayroong tao. So, nagpalit kami kaagad ng plano nila Father. So, instead maglalagay kami doon ng mga tao, ang plano namin nila Father ay lahat ng mga servers na lang ang ilalagay namin doon. Tapos lahat ng mga maninimba, so etong side na to at yung doon. Tapos kung madadagdagan pa yung hiniram namin mga upuan, so maglalagay din kami dyan ng upuan sa side na yan. Yan yung bakanting space na yan. Tapos yung eto din na bakanting space na yan. So kapag kami ay nakahiram pa ng mga upuan kay Mayor Art, sa ating Mayor ng San Pedro ay shout out Mayor Art. So kung narinig mo to ngayon, maraming salamat in advance dahil pinahiram mo kami ng mga upuan. So actually ngayon, wala pa yung mga upuan. So kasi nga, sabi, bukas pa daw ng umaga darating yung mga upuan. Pero Mayor Art, yan, Mayor. Ang plano namin, dito ang plano namin, Mayor, na ilalagay yung mga hiniram naming upuan. So dyan siya nakapwesto lahat. Tapos kung masasobra pa, dito namin ilalagay. So yan, at sa side pong yun. So, kaya ngayon pa lang Mayor, in advance, maraming salamat na malaking tulong po ito sa sambayanan ng mga Kristiyano dito sa Landayan. So sana ay hindi matapos ang inyong tulong po dito dahil sabi ko nga po, nagsisimula pa lang ang paghahanda ng simbang gabi. So ayun, dito tayo kasi maingay ating mga youth. So, ayun, nabanggit ko, nakwento ko sa inyo ang paghahanda namin na dito sa Landayan, mga kabataan at ng mga ilang mga opisyal ng mga ng Santo Sepulcro. So, ang bawat simbahan ng bawat parokya ay naghahanda rin ng kanilang mga
mga hinahanda para sa darating ng mga simbang gabi. So, pero meron din akong tanong na sana sagutin din ng bawat isa. Kasi baka mamaya sobrang handa tayo sa mga katulad nito, sa mga upuan, sa mga material na bagay. Pero ang tanong ay, ikaw sa sarili mo, paano ka naghahanda? Naghahanda ka ba para lang sa makikita ng mata? O hinahanda mo rin ang iyong sarili, ang iyong kalooban? Dahil ang totoo namang pinaghahandaan natin ay ang pagdating or pagsilang ng ating Panginoon, di ba? So sana, bukod sa mga ganitong klaseng paghahanda, ay hinahanda rin natin ang ating kalooban. So kalooban na kung saan handa natin papasukin si Jesus, na syempre kapag si Jesus ang papasok sa ating puso, di ba dapat malinis, hindi madumi. So baka mamaya ang paghahanda na naghahanda nga tayo dito sa mga simbang gabi, sa darating na Pasko, pero punong-puno naman tayo ng puot, punong-puno naman tayo ng galit sa ating mga puso. So baka mamaya sobrang planado ang lahat sa simbahan, pero yung mismong sarili natin, yung ating puso ay nababalot ng galit o puot, diba? So sana maging paalala sa bawat isa, sa mga bawat lingkod ng simbahan, na bagamat tayo ay abala sa paghahanda dito sa mga gawaing pangsimbahan, ay inihahanda rin natin ang ating puso sa pagdating ng ating Panginoon, kung saan pag siya ay dumating, siya ay yayakapin niya tayo dahil nakita niya at alam niya kung gaano tayo nagsumikap na linisin ang ating sarili bago siya dumating. So, ayun lang. So, sana ay bukas ay sa simula ng simbang gabi ay unti-unting maging handa ang ating mga puso. So, kagaya ng mga kabataang ito, sila ay naghahanda sa darating na National Youth Day at sa darating na Pasko, kasi hindi lang naman to ang hinahanda nila. Hindi lang naman National Youth Day preparation ang kanilang hinahanda. Naghahanda rin sila para sa panunuluyan. So kami, ang kanilang coordinator, ang mga leaders ay pinapaalalahanan ng mga kabataang ito na sa kabila ng paghahanda ng lahat ng bagay na ito, ay dapat ay hinahanda rin nila ang kanilang mga puso, ang kanilang sarili sa tunay na kahulugan ng Pasko at pagdating ng ating Panginoon. At sinisikap at sisikapin dapat ng bawat isa na maging karapat-dapat ang aming mga sarili sa pagsilang ng ating Panginoon at sa pagdating niya. So sa tingin ko, yun lang. So nasingit lang ang ating pag-vlog, kasi nga sabi ko nga matagal tayong hindi nag-vlog. So bakas naman sa boses natin, di ba? So sana ay may bagamat biglaan ay mayroong aral, mayroong wisdom sa vlog na ito. At ayun lang. So good luck and God bless sa preparation ng bawat kabataan, hindi lang ng kabataan, ng bawat simbahang laiko na naghahanda para sa mga darating na simbang gabi at sa darating ng Pasko. So yun lang, and ayun lang. So thank you for watching, and don't forget to subscribe, share, and follow sa ating YouTube channel at sa ating Facebook.